Magandang araw po mga ka-recap. Salamat sa pagbalik sa ating channel. Sa wakas, narito na ang 2 linggo nating hinintay. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Pedro. Matapos nga na binili ni President Choi si Simon sa auction ay agad siyang naging target ng Sword Ghost. Kinagabihan ay pinadala na ng Sword Ghost ang kanyang mga tauhan para ipatumba si President Choi. Mapipigilan kaya silang lahat ni Pedro? Napapaligiran na si Pedro ng mga tao ng Sword Ghost. Habang ang mga kalaban ay may hawak-hawak na baril ay tanging mga pepper grinders lang ang sandata ni Pedro. Sinabi ng isang pirata na ano naman ang magagawa ng isang bodyguard laban sa kanilang armadong mga pirata. Pero sa isip ng pirata ay tila kakaiba ang lalaking kaharap nila. Sampo sila na may mga baril habang mag-isa lamang ang kalaban nila. Ano naman daw ang magagawa niya gamit ang mga pepper grinders na ito? Walang kwenta daw ito, pero ano daw ang kanyang kakaibang nararamdaman? Biglang nagsalita si Pedro at tinanong sila kung ano ang problema. Bakit hindi nila maiputok ang kanilang baril? Nagtataka ang pirata bakit hindi daw siya natatakot. Parang nalalaman daw nito ang iniisip nila. Hindi nila maiintindihan ang ginagawa ni Pedro na patalon-talon sa iba't ibang direksyon. Sinimulan ng umatake si Pedro. Sinabi niyang bibigyan niya ng leksyon ang mga pirata. Hindi makapaniwala ang pirata na umaatake ang isang bodyguard sa kanila nang walang takot. Ang kanyang mga atake ay walang kapintasan at perpekto ang mga galaw. Sa isip ni Pedro, ang dahilan kung bakit hindi maiputok ng mga pirata ang baril ay nasa gitna sila ng gunfield. At kapag sinubukan nilang iputok ang baril, ang mga kakampi nila ang matatamaan. Ngayon ay ipapakita niya kung gaano kalakas ang pepper grinders na minamaliit nila. Itinapon ni Pedro ang 2 pepper grinder niya at sumabog ang mga ito sa kalaban. Walang makita ang mga pirata at ginamit ni Pedro ang pagkakataong ito para patumbahin silang lahat. Nagulat ang isang pirata nang nasa harap na niya si Pedro. Madugong labanan ang nangyayari pero sa huli, nang hamupa na ang usok, ay makikitang tagumpay si Pedro. Sinabi niya na kung kutsilyo ang gamit nila imbis na baril ay baka tumagal pa sila ng ilang segundo. Tumakbo na si Pedro para gawin ang pinaplano. Magsisimula na daw ang napakagandang palabas. Sa kwarto naman ng Sword Ghost, ibinalita ng isang tauhan niya na ang lahat na taong ipinadala nila kay Choi Yun-chang ay hindi na sumasagot. Nagulat ang Sword Ghost sa narinig. Tinanong niya kung pumalpak ba ang mga ito pero hindi sumagot ang tauhan niya. Sinabi ng Sword Ghost na pumalpak nga sila. Mahirap daw paniwalaan ito dahil siya mismo ang pumili sa mga profesional na piratang ito nang pumunta siya sa Somalia. Isa lang ang rason bakit nangyari ito. Ang matandang Pedro. Tama nga daw siya at nagtatago nga si Pedro sa likod ni President Choi Yun-chang. Nakatanggap muli ng masamang balita ang Sword Ghost. May kaguluhang nangyayari sa restaurant ng barko. Nagpakita daw doon si Pedro. Nalito ang Sword Ghost dahil akala niya ay nasa kwarto ito ni Choi Yun-chang. Nakatanggap sila ulit ng balita, si Pedro daw ay nasa swimming pool. Sunod-sunod silang nakatanggap ng balita na nagpakita daw si Pedro pero sa iba't ibang parte ng barko. Hindi maintindihan ng Sword Ghost ang nangyayari. Kahit sa engine room at sa lobby ay nagpakita din daw si Pedro. Iniisip ng Sword Ghost kung ano ang at paano ito ginagawa ni Pedro. Inutusan niya ang tauhan na bilisan at alamin kung ano ang tunay na nangyayari. Makikitang nagkakagulo na sa iba't ibang parte ng barko. Sa pool, sa restaurant, at sa lobby. Galit na ang Sword Ghost. Alamin daw kung ano ang nangyayari sa kanyang barko. Habang nagkakagulo ay natutuwang nanunood lang ang magkapatid na Doko. Natutuwa ang magkapatid dahil sila mismo ang dahilan ng kaguluhang ito. Bago pala ang mga pangyayaring ito ay nag-usap ang magkapatid kasama si Pedro. Tinanong sila ni Pedro kung ano para sa kanila ang VIP. Sinagot ng magkapatid na ito ang mga taong parang dugong bughaw. Ang mga VIP ay nasa panganib. Nagulat ang magkapatid sa sinabi ni Pedro. Hindi daw pwede dahil kailangan pa nilang magkapera sa mga VIP. Tinanong sila ni Pedro kung naaalala ba nila kung ano ang ginawa ng tauhan ng babae sa mga bodyguard ng VIP galing Russia. At ang VIP mismo ay tinangay ng mga tauhan ng babae at walang may alam kung nasaan na siya ngayon. Dagdag pa ni Pedro, ang baliw na babae daw ay papatayin ng lahat ng mga VIP sa barko. Nagalit ang magkapatid nang nalaman nito. Humanda daw siya, wala daw siyang karapatang kunin sa kanila ang kanilang pagkakaperahan.
Sinabi ni Pedro na ito na ang panahon para anihin ang kanilang pinaghirapan. Simula ngayon ay isang A-rank mission ang gagawin nila. Ano daw ang gagawin nila? Ayon kay Pedro, kailangan nilang maglibot sa barko at ipagpatuloy lang ang paglilinis. Pero habang ginagawa daw nila ito ay ipalaganap nila ang chismis. Ano kaya ang mga chismis na ito? Habang naglilinis ay sinabi ni Jae Doko kay Hong Doko na may narinig daw siyang balita. Ang madam na nagmamay-ari daw ng barkong ito ay planong patayin ang lahat ng VIP. Gusto daw nila sanang sabihin sa mga VIP ito pero natatakot sila baka mahuli sila ng madam. Sinadya nilang marinig sila ng mga VIP para matakot ang mga ito. Mukhang tagumpay nga sila sa kanilang trabaho pero tinanong ni Hong Doko kung ano na ang susunod nilang gagawin. Sinabi ni Jae na klarong ibinili ni Kim Son-gu na maghintay sa kanyang hudyat. Mukhang handa na nga si Pedro sa susunod na parte ng plano. Kinuha at kinasa na niya ang kanyang baril. Tinutok niya sa itaas at ipinutok ito. Nadagdagan ang takot ng mga tao at nagpapanik na ang mga ito. Kanya-kanyang nagsitakbuhan ang mga tao sa barko. Tama nga daw ang kwento-kwento na papatayin sila ng madam. Pero ang putok na yon ang hudyat na hinihintay ng magkapatid. Ibinili ni Pedro sa kanila na kapag narinig nila ang putok ng baril, hudyat na ito para simulan ang pinakamahalagang parte ng plano. Biglang sumigaw ang dalawang magkapatid at humihingi sila ng tulong. May isang matandang Asyano daw na nakikipaglaban sa mga tauhan sa barko. Ang pinakamahalagang parte ng plano nila ay ipagkalat na si Pedro ay dumating na. Muling binalita ng isang lalaki ang sitwasyon sa loob ng barko. Sinubukan daw nilang kontrolin ang sitwasyon pero ang mga VIP daw ay hindi nakikinig sa kanila. Bigla siyang hinampes ng ashtray ng Sword Ghost. Galit na galit siya at binunto ng lahat ng galit sa kanyang tauhan. Hindi siya makapaniwala na nagagawa pa ito ng isang matandang malapit ng mamatay. Ang lakas daw ng loob ng matandang Pedro na gawin ito sa barko niya. Kapag nahanap niya daw ito ay siguradong papatayin niya ang matanda. Biglang nagsalita ang malaking lalaki at sinabi na huhulihin niya si Pedro. Nakiusap siya sa Sword Ghost na payagan sana siyang gawin ito at tiyak na dadalhin niya si Pedro sa kanya. Ngumiti lang ang Sword Ghost at tinanong kung sigurado siya. Pero wala daw siyang dapat gawin. Dahil kahit subukan nilang palabasin si Pedro sa lungga niya, ay magtatago lang din ito sa ibang lungga. Meron daw isang paraan na nalalaman ang Sword Ghost para tuluyang lumabas si Pedro, kaya wala na daw dapat gawin ang malaking lalaki kung hindi sundin siya dahil ang alipin ay sumusunod lamang sa kanilang amo. Tumahimik na ang malaking lalaki. Bigla namang binasag ng Sword Ghost ang salamin kung saan nakapaloob ang Photorok. Ito daw ang gagamitin niya. Sa pamamagitan nito, 200,000 tao ang mamamatay. At ginamit nga ito ng Sword Ghost. Unti-unting kumakalat ang usok sa barko. Naalarma na si Pedro dahil siguradong marami ang madadamay. Kapag daw nalanghap ang kahit kaunting usok ay siguradong mamamatay ka sa loob ng ilang minuto lang. Wala na daw siyang oras para pumunta sa control room. Kailangan niyang dalhin ang mga tao sa itaas na parte ng barko. Nauubusan na siya ng oras. Sa ganitong lagay ay siguradong maraming sibilyan at ang mga taong nagtitiwala sa kanya na nasa barkong ito ay siguradong mamamatay din. Pero, ang Sword Ghost ay walang kaalam-alam. Naranasan na itong lahat ni Pedro ng hindi mabilang na beses. Ano kaya ang magagawa ni Pedro sa sitwasyon na ito? Ang Photorok daw ay ang pinakamasamang imbensyon ng Soviet Union. Kaya nitong kumuha ng 10,000 buhay sa isang patak lang. At ang sandatang ito ay lumaganap sa barkong ito. Pumuputi ang buhok ng mga biktima nito at dumudugo ang mga mata. Dalawa lamang ito sa mga epekto ng Photorok. Pero hindi daw ang epekto nito ang problema ngayon, kung hindi ang pagpapanik ng mga tao. Ang casino, lobby, at ang swimming pool ay tila naging impyerno sa gulo. Ang mga taong na-trap sa mga sulok ay hindi na makapag-isip ng maayos. Pero para mailigtas ang mga tao, kailangan niyang mapapanta ang mga ito sa deck. Ang pinakamabilis sanang paraan ay gumamit ng emergency announcement. Pero nang naglibot siya sa barko ay napansin niyang walang broadcast system ang barkong ito. Hindi din maaaring sigawan niya isa-isa ang mga tao at si Simon ay nasa delikadong lagay din. Sinubukan ni Pedro na bumalik sa kwarto nila para iligtas si Simon pero sobrang maraming tao ang sumasalubong sa kanya. Habang nag-iisip ng pwedeng gawin ay nagulat siya sa nakita. Binuhat ni President Choi si Simon para makaligtas.
Sinabi ni Sun Gu na siya na ang magbabuhat kay Simon, kailangan nilang makahanap ng ligtas na lugar. Tinanong ni President Choi si Sun Gu kung alam daw ba nito kung paano naging pinakamagaling ang Diha Group sa buong mundo. Ito daw ay dahil sa abilidad at tiwala. Kapag nakuha niya na ang mga ito, hindi niya na ito pinapakawalan. Ito ang pundasyon ng kanyang negosyo. Hayaan niya na daw si Simon sa kanya at gawin kung anuman ang dapat niyang gawin. Sa isip ni Pedro ay hindi niya inaakala na ang batang iniligtas niya noon ay lalaki ng ganito at ito ay nangyari na parang kasing bilis lang ng kisap mata. Sinabi ni Pedro na ipagkakatiwala niya si Simon kay President Choi. Babalik daw siya kaagad, pero nagulat si President Choi dahil tumakbo si Sun Gu sa direksyon kung saan ang gagaling ang usok. Sinubukan siyang pigilan ni President Choi pero patuloy lang na tumakbo si Sun Gu. Hindi maintindihan ni President Choi kung ano ang ginagawa ni Sun Gu. Ano daw ang gagawin ng isang batang lalaki sa lugar na yon? Alam niyang kailangan niya itong pigilan pero pakiramdam niya rin ay umaasa siyang may gagawin na imposible si Kim Sun Gu. Pakiramdam niya ay makakaya itong lahat ni Sun Gu. Katulad sa naramdaman niya noon, nang iniligtas siya ni Pedro. Patuloy nga na namiminsala ang Photorok at kahit mga tauhan ng Sword Ghost ay nadadamay na sa trahedyang ito. Natutuwang sinabi ng Sword Ghost na panalo na daw siya at sigurado siya na ang mga VIP at kahit si Pedro ay natutunaw na dahil sa Photorok. Hindi daw siya sigurado kung makikilala pa ng boss ng Glory ang katawan ni Pedro kapag nahanap nila ito. Habang nagsasaya ang Sword Ghost ay biglang nakaramdam sila ng pagyanig. Unti-unti na palang tumatagilid ang barko. Ano daw ang nangyayari sa kanyang barko? Sigaw ng Sword Ghost. 5 minuto bago pa tumagilid ang barko, ay nakapasok si Pedro sa control room. Sinubukan niyang palabasan ng tubig sa isang ballast tank na bumabalanse sa barko. Kapag nagawa niya daw ito ay siguradong tatagilid ang barko. At kapag nangyari ito, bahagyang lulubog ang likuran ng barko at angat naman ang harapan nito dahil wala ng balanse. Ginawa ito ni Pedro dahil walang broadcast system ang barko. Kaya ginamit niya ang instinct ng mga tao na kapag hindi sila pumunta sa mas mataas na lugar ay mamamatay sila. Kapag nangyari ito ay di na niya kailangan sigawan ng mga tao na pumunta sa harap kung saan nakaangat ang barko. At ang usok ng Photorok naman na mas mabigat kaysa natural na hangin ay lulubog, tagumpay ang pagpalabas niya ng tubig at dahil sa ginawa niyang ito ay nakakuha siya ng kaunting oras. Bago daw bumalik ang balanse ng barko, kailangan niyang matalo ang Sword Ghost. Nakakita naman ng daanan ng isang VIP kaya tinawag niya ang ibang mga tao. Pero biglang may bumaril sa kanya. Binaril siya ng mga tauhan sa barko. Sinarado ng mga pirata ang pinto kaya nagsimulang magpanik ang mga tao dahil malapit na silang abutan ng Photorok. Tumatawa ang mga pirata sa ginawa nila pero nagulat sila nang biglang kumalabog ang pinto. May sumusuntok sa pinto. Biglang tumilapon ang 2 pirata. Winasak pala ito ni Jay Doko. Kahit si President Choi at ibang VIP ay namangha sa ginawa nila. Nagsaya naman ang mga VIP sa ginawa ng magkapatid at chini-cheer pa sila ng mga ito. Nakita itong lahat ng Sword Ghost kaya nauubos na ang pasensya niya. Biglang dumating ang isang tauhan at binalita sa Sword Ghost na kailangan itong pumunta sa auction hall. Nandoon daw si Pedro. Hinubad ng Sword Ghost ang kanyang suot na damit at nagsimula siyang magbihis. Sinabi ng Sword Ghost na tatapusin na niya ito at haharapin si Pedro. Naghahanap siya ng pabango na nababagay sa mga katulad ni Pedro. Marami siyang pinagpipilian at bawat isa ay may iba-ibang epekto. Pero sinabi niya na susubukan niya ang isang pabango. Sigurado daw siya na kahit ang mga katulad ni Pedro ay hindi makakaya ito. Umalis ang Sword Ghost na bitbit ang napakadaming pabango para lang kay Pedro. At doon na sa auction hall ay naghihintay ang isang tao. Sinabi ng Sword Ghost na tama nga siya at magkaugnay nga si President Choi Yun-chang at si Pedro. Pero, bakit daw ang isang bata ang nandito? Hindi sumasagot si Kim Sun Gu kaya tinawag niya ulit si Sun Gu at tinanong kung nasaan si Pedro. Hindi pa rin sumagot si Sun Gu kaya ikinagalit ito ng Sword Ghost. Hindi daw marunong gumalang ang batang ito sa mga nakakatanda sa kanya. Biglang nagsalita si Sun Gu sa mikropono at sinabing magsisimula na daw ang huling auction ng Ghost Cruise. Ang item na ibinebenta ay walang iba kung hindi ang disciple na pinili ng personal ng bagong boss ng Glory, pero ang lakas naman nagloob niya na gamitin daw ang titulong disciple.
Sabihin na lang daw nila na isa sa 11 peking disciple. Ang Sword Ghost. Sinabi ng Sword Ghost na nagsasalita lang ito ng walang kwenta. Dinagdagan pa ni Sun Go ang pang-aasar at tinawag sa mga dating pangalan ang Sword Ghost tulad ng Wonder and Ghost Blade at Japan's Strongest Sword. Pero parang espada daw siya na puno ng kalawang na ginagamit ng Glory Group. Ang halaga daw niya ay nagsisimula sa 100 won. Napaika na ang Sword Ghost pero pinigilan siya ng malaking lalaki. Unti-unting binaba ni Sun Go ang presyo sa 50 won, 30 won, 20 won, hanggang sa umabot sa 0 won. Sinabi ni Sun Go na mukhang walang gustong bumili sa Sword Ghost. Pero huwag daw siyang mag-alala dahil ibibigay niya sa Sword Ghost ang tunay niyang halaga. 0 won. Binunot na ng Sword Ghost ang kanyang espada at sinabi na ang lakas daw ng loob ng batang bodyguard ni President Choi na pagsalitaan siya ng walang kakwenta-kwenta. Bigla siyang tinanong ni Sun Go. Noong gabi daw na yon, naniniwala daw ba talaga siya na natalo niya ang Swirling Sword Saint? Sinabi ni Sun Go na hindi niya natalo si Simon at sobrang layo pa ng agwat nila. Kaya ngayon daw ay ipapakita sa kanya ni Sun Go ang kalakasan ng Swirling Sword na ginagamit nila para tapusin ang mga kalaban. Ito na kaya ang katapusan ng Sword Ghost o meron pa siyang tinatagong alas laban kay Pedro? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!